Good morning mga ka-Sugar Goatee. Ika po, samahan niyo ako kung paano ako pumasok sa larangan ng pagkakambing, pag-aalaga ng kambing, sa goat farming. Ayan po, dyan po ako na-inspired sa una-una kong alagang dalawang native na kambing dahil bukod sa damo lang kinakain nila, so walang gastos. Kaya pinasok ko po ang goat farming. Kaya ayan, nagtanim na ako ng mga napier grass para maging source ng pagkain ng ating alagang kambing at saka yung mga saging na saba. Yung saging na saba po ay pwede naman nating ipakain din ang mga dahon niyan sa ating magiging alagang mga kambing. Ayan po, napakaganda po ng ating tanim na napier grass. So, dinami-damihan ko na po ang pagtanim ng napier grass para kung sakasakaling dumami ang ating mga alagang kambing ay hindi na po tayo mamumroblema na kung saan-saan pa tayo maghahagilap ng ipapakain sa ating mga alaga. Ang napier grass nga po pala ay 90 days lang pagkatanim or 3 months, pwede mo na siyang harbisin. So, at ang pag-harvest po ng ating napier grass ay kailangan po halos sagad po sa lupa yung pagtabas ng puno nila para po mas maganda po yung susunod na raton or sibol ng ating napier grass. Kasi po kung mataas ang ating pagtabas, halos isang ruler, ay pangit na po ang kanilang magiging raton, mga payat po. Kailangan po talaga ay sagad sa lupa ang pagtabas ng napier grass pag hinarvest. Ayan po. At ayan po, kumuha na po ako diyan ng mas mataas na lahi ng kambing, mas magandang breed. Yan po ay pure breed Boer Buckling. 4 months pa lang po yan. Naikumpara ko po dyan sa alaga kong native na kambing, 7 months, ay mas malaki pa yung 4 months na pure breed Boer. Kaya naisip ko po na at napagdesisyonan ko na i-crossbreed ang mga native na kambing sa Boer para nang sa ganun hindi masayang yung oras ng ating pag-aalaga ng kambing. Lumaki ang lahi. At ayan po, sana po may natutunan kayo sa aking video ito. Maraming salamat po. Sana po suportahan niyo ako sa aking mga video ito. At para sa mga mag-uumpisa pa lang, sana po may napulot kayong idea. Salamat!